Welcome back sa isa na namang episode ng Pretty Petty the Podcast. I'm your host, Tito Alvin, and in this podcast, we're gonna talk about the hottest topics, trending issues, and everything pretty and petty. Kung first time mo dito, please consider subscribing to our YouTube channel by clicking on the subscribe button and then click nyo na rin yung notification bell para notified ka for new episodes. You can also follow our podcast in Spotify by going back to the main page, going back to the main page, and then click nyo yung follow button. You can also follow our social media pages in Facebook, Instagram, and in TikTok by going to the link you see at the bottom of your screens. Also, I'd like to thank our friends from Lemonilla for sponsoring this episode. So if you're looking for a legit, high-quality streetwear apparel, please visit Lemonilla's Facebook page. I'm going to put the link at the description box below. Now today, speaking of apparel, speaking of brands, we are going to dive into a super juicy but super relatable na topic. Ito yung pagiging brand conscious. Okay, aminin mo na lahat tayo may mga friend na ganyan. Kung hindi ikaw, minsan meron tayong friend na ganyan. Alam mo yung tipong kahit hindi na kaya ng budget, basta sikat ang brand, go na yan. Pero bakit nga ba ganito kalakas ang hatak ng mga brands sa atin? Is it really about the quality? Is it about the status or the clout? Or baka kasi since ito na yung nangyayari over the years, naging cultural na siya. Part na ng pagkatao ng mga Pinoy to. Kaya tara, pag-usapan natin yan in this episode. Okay, let's start dun sa pinaka-basic na tanong. Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging brand conscious? For me kasi, it's when your choices in fashion, in gadgets, kahit sa pagkain, you are brand conscious if you are heavily influenced by the name or the logo attached to it. Parang hindi sapat na meron kang cellphone, dapat iPhone. Hindi sapat na meron kang kape, dapat Starbucks, na may pangalan mo sa cup. Hindi sapat na meron ka lang bag na dala sa office, dapat LV yan, or Gucci, or Dior. Ito kayo minsan nakakatawa eh. Minsan hindi mo alam kung ano yung function ng bagay na yun. Basta alam mo lang sikat yung brand, feeling mo, mas okay na siya. Now, bakit kaya? No? Well, society taught us na yung logo is not just the design. Kumbaga, it represents a status symbol. Parang magic stamp na nagsasabi na, hey, hello, mayroon akong pera, may pambili ako, successful ako, hello, in ako, trendy ako, and people react to that. Like, imagine mo, pumasok ka sa isang event na naka-plain white t-shirt ka lang tapos walang brand. Brandless. Then, compare it sa isang plain white t-shirt na may maliit na alligator dito sa gilid. Okay, may maliit na kabayo. Same shirt, same color, pero iba yung dating. Tama? And syempre, sino dito yung naka-experience na nung fake yung gamit pero make it fashion? Aminin mo, nakabili ka ng class A na wallet, yung mga sapatos mo na sometimes sa Green Hills mo lang binili, or yung Louis Vuitton na papasa na siyang Louis Vuitton pero alam mong peke. Okay? One way or another, dumaan tayo dyan. Kasi nga, lahat tayo dumaan sa pagiging brand conscious. Na kapag yung gamit mo brandless, walang brand, hindi ka pasok sa grupo. You're not part of the circle. Sige nga, kayo nga, ano yung mga brands na, ano yung first ever branded na gamit na binili mo using your own money? Sige, comment nyo sa baba kung ano yung mga items na yan. Kung yung mga pinangarap nyong bilhin noon na nabili nyo na eventually. Okay, ikaw ba ay Nike na sapatos ba yan? Levi's sa pantalon? O iPhone Pro Max? iPhone 15 Pro Max fully paid 1 terabyte. I-comment nyo lahat yan down below. Ngayon, kung magdi-deep dive tayo dyan, sa mga brands na yan, this just proves na hindi lang yung mismong item ang hinahabol natin. It is actually the perception of other people. That's what we are after.
It's how others see us. No, parang automatic social currency siya. Kaya nga minsan kahit hindi mo afford, no, basta magandang logo, magandang branding, magandang pangalan, iba yung confidence mo. So minsan logo is life talaga. Pero syempre, hindi pwedeng puro good vibes lang ang pagiging brand conscious. Meron tong price, kumbaga, what do you have to pay for having this kind of brand, no? And hindi lang to yung mismong presyo ng produkto, no? Sige, unang price that you have to pay for these brands is yung pressure. Alam mo yung feeling na parang kailangan mong sumabay sa trend. Kailangan mong sumabay sa uso. Like, lahat ng friends mo naka iPhone 15 na or ano ba meron yun, iPhone 16 na ba? Di ko alam. Ikaw, Android phone pa rin. Di ko alam kung Vivo, Huawei, di ko alam. Basta ka-Android ka pa din. So silang lahat nag-airdrop ng picture. Ikaw, hindi mo alam kung paano mo kukunin yung picture sa phone nila. O kaya lahat ng friends mo naka AirPods, tapos ikaw may wire pa rin yung yung earphones mo. Siguro dati okay lang 'yon, pero ngayon, no, thanks to social media, mas naging intense yung pressure. Kasi dati i-flex mo lang yan sa barkada mo, i-flex mo lang yan sa mga kamag-anak mo. Ngayon kasi parang kailangan mo siyang i-flex sa buong mundo. No? Buong feed mo kailangan naka-flex yung mga items na yan. Buong TikTok world kailangan nakikita yan. May mga unboxing na videos, may mga TikTok haul, mga OOTDs. Tapos ikaw minsan nakatingin ka lang. Nagke-crave ka na sana ako din magawa ko din yan one time. So dahil dyan, maraming napipilitang gumastos beyond their means. Hindi yun naman kaya ng budget, pero pipilitin mong bumili kasi yun yung uso eh. Yun yung trend eh. Ayaw mo minsan pahuli eh. Alam ko, may mga kilala ko na, alam mo yung nag-loan to buy designer items. Madalas phone, no? Nag-loan sila para lang makabili ng phone. Yung mga top of the line recent phones, specifically for Apple products. As in, huhulugan nila, buwan-buwan. Worth it naman daw kasi at least na-post nila sa social media, maganda yung camera, maganda yung quality ng camera picture, alam mo yun. Pero kung isipin mo, oo nga, nakuha mo yung trend, pasok ka sa circle, no? Quote-unquote circle, pero stress ka para magbayad ng utang. So by the end of the day, happy ka ba talaga dun sa purchase mo? Or yun yung idea na sinasabi mo sa sarili mo? Na happy ka. Kahit deep inside, hindi mo alam kung saan mo kukunin yung pambabayad mo dun sa inutang mong cellphone. Now, another price that you have to pay is judgment. Yes, may upside ang branded items, no? People will look at you differently. Pero baligtad din yan. Kapag hindi branded yung gamit mo, minsan, people will assume that you are cheap, you are of low quality, wala kang taste. Like, hello? Hindi ba pwedeng practical lang ako? Hindi ba pwedeng nagtitipid lang ako? Bakit parang may branding din yung mga tao based sa suot nila? And then, yung petty part dyan, may mga tao nagsasuffer sa ngalan ng mga pag-flex. Imagine, naka-supreme na hoodie si kuya, no? Kahit tanghaling tapat sa Pilipinas, pawis na pawis, pero wala eh. For the name of the OOTD eh. For the name of the brand. Sige, go lang. No? O kaya, sobra yung pag-flex mo nung 7-inch stilettos mo kasi kulay-pula yung ilalim ng sole eh. Di ko alam kung Manolo Blahnik ba yan eh? Manolo something? Di ko alam. Basta halos hindi ka na makalakad. Sobrang sakit ng paa mo. Pero sige lang, tiis ganda ka kasi flex is life. Now, alam ko may mga kanya-kanya din kayong story eh na mga ganyan, yung mga tiis ganda moments, no? So, kung gusto nyo i-share yung mga tiis ganda moments nyo, sige lang, go lang, i-comment nyo lang sa baba yung mga tiis ganda moments nyo. So, yeah, the price for flexing this branded items is real. And minsan, hindi lang pera ang nauubos. Kahit peace of mind mo, ubos na. Ngayon, speaking of flex at gastos, no? So, gusto ko na lang din i-share sa inyo
itong brand na feeling ko naman swak na swak sa usapan natin today about being brand conscious, no? So, shout out sa ating partner for this episode, Lemonilla. So, kung hindi nyo pa sila kilala, so Lemonilla is a local distributor of streetwear apparels from shirts and caps, no? For sure, swak yan sa mga mahilig mag-OOTD, mag-flex ng style, pero ayaw masyadong gumastos ng bongga-bongga. And ang nagustuhan ko talaga sa kanila, hindi lang siya basta design, no? Hindi lang basta gumawa lang ng logo. May vibe yung mga items nila. Yung tipong simpleng t-shirt lang and lakas maka-fit check approved. Alam mo yung streetwear na cool tignan, pero relax pa rin. Yun yung vibe na binibigay ng Lemonilla. Plus, local brand din ito. So kung lagi nating pinag-uusapan kung worth it ba ang logo at brand, no? Why not support local na nagbibigay ng same quality, same style, pero mas sulit sa budget? So kung curious kayo, no, you want to know more about Lemonilla, check out their collection and I promise you, madali silang i-pair sa kahit anong style mo. So if you've noticed, if you have been watching our past few episodes, I've been showing the Lemonilla shirts that I'm wearing. And again, it looks simple and yet there is a cool vibe. So yeah, kung mahilig ka sa streetwear, gusto mo ng stylish pero practical na damit, no? You want to support local, please check out Lemonilla. So big thanks to them for sponsoring this episode. So, ayun na nga. So, balik tayo, no? Perfect example ang Lemonilla kung paano minsan hindi laging logo ang importante. Kaya, balikan natin yung tanong, does brand always equal value? To me, not necessarily. Sige, sure, no? Some brands, no, legit worth it. Like, mga sapatos, mga bags. Kasi tatagal talaga ng years, especially kung branded. Kasi quality yung materials and yung craftsmanship. Pero on the other hand, marami din namang instances na hype lang talaga siya. You're not paying for the fabric. You're just paying for marketing. Okay, one example, I encountered this TikTok page na dinadissect niya yung isang t-shirt. How the t-shirt was made, yung fabric, yung stitching, yung mga features ng damit, and then may mga brands siyang feature na it's just purely for marketing. Na mabibili mo yung same type ng damit, same fabric for a lower cost and it will do the same job instead of buying this brand na sobrang mahal. So again, marketing lang yung binayaran mo. Another example, yung local versus international brands. So, may mga local shoes and clothes na sobrang ganda ng quality. Minsan, mas matibay pa kaysa sa mga sikat na brands. Pero dahil wala silang kilalang branding, wala silang masyadong commercials, hindi sila nabibigyan ng recognition. Meanwhile, yung mga international brand na halos pareho lang ng tela, triple ang presyo. Bakit? Kasi may brand, may logo. And then, there's the cultural side. Tayo bilang mga Pinoy, we sometimes equate branded with quote-unquote nakaluwag-luwag sa buhay. No? Kaya nga uso yung mga balikbayan box flex eh. Yung mga imported na sabon, toothpaste, chocolates, big deal yan. Especially noon big deal yan. Diba? Parang kapag ang sabon mo Dove na galing Amerika, sarap nun! Sarap i-flex nun kasi ang bango-bango mo. Pero technically, Safeguard will do the same thing. Diba? Kasi iba yung dating kapag imported. Especially kung branded na imported na item. Pero ang tanong dyan kasi, kung talagang confident ka sa sarili mo, kailangan ba talaga ng logo to feel valuable? Kailangan mo ba talaga ng isang branded item para sabihin mo sa mga tao na you belong? So, isa ka bang team logo or team branded or isa kang team value? Are you the type of person na okay na sa kahit walang tatak, basta comfy? O kailangan may logo para mas feel mong suotin? Kasi, at the end of the day, kung komportable ka naman,
kung nagagamit mo siya ng maayos, swak sa lifestyle mo, swak sa budget mo, do you really need to pay twice or 3 times or 4 times the price just for the name? I mean, don't get me wrong, if you have or if you love branded stuff and you can afford it, go. Walang problema dyan. Sige, bilhin mo lahat yan. Flex all you want. Hindi ko babasagin yung trip mo. Sana lang, hindi siya utang. No, hindi to pahirapan. O kaya, marami kang responsibilities na tatakasan dahil gusto mong bumili ng mga branded na mahal na items. Kasi if you're buying just for the clout, baka hindi siya worth it in the long run. Confidence, yan ang tunay na luxury brand. And that's something na kahit walang logo, hindi mo yan mabibili. Now, ako, guilty ako sa pagiging brand conscious kasi I know when I was younger, high school days talaga. During my high school days, sobrang sikat nung Jirbo. Alam mo yun? Kapag naka-Jirbo wallet ka, during those times, ay nako, isa kang, parang kang untouchable. Parang sikat na sikat ka. Uy, wow, Jirbo yung wallet mo. Medyo status symbol siya kasi sobrang mahal ng Jirbo na wallet. Ayun man, yung bibili ka ng wallet, kapag ka mahal-mahal, pag nabili mo na, wala kang mailagay kasi nagamit mo ng pambili ng wallet. So, alam mo yun, dumating ako sa point na sobra akong inggit na inggit dun sa mga kaklase kong naka-Jirbo na wallet. Tapos naka-chain pa sa mga pantalon nila. So, ang ginagawa ko noon, dahil wala akong pambili ng Jirbo bibili lang ako ng wallet dyan kung saan-saan yung mga mumurahin lang. Pero i-chain ko din. Ito-chain ko din para parehas kami naka-chain. Maliban na lang kung yung itsura ng wallet ko, di ba? Kasi nakatago naman So, dumating ako sa point na kailangan na bilhin ko mga damit branded din. Kasi gusto ko makita nila na maganda yung suot ko. So, it's just recently, the past few years na na-realize ko na it's not just about the brand. Especially nung I was earning my own money na and I'm buying things on my own, using my own money. Doon ko na-realize that brand is not everything. Again, it's about comfortability. It's about how you carry yourself using that item, using that clothing, for example. Kasi by the end of the day, people will not notice, people will not care. Wala silang pakialam kung ano yung suot mo. Ang importante, confident ka sa kung anong meron ka. Ayan. So, thank you so much for branding your time with us today. So, don't forget to share this episode sa mga friends mong mahilig sa mga branded na items at proud budgetarians. Don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow our podcast on Spotify. You can also follow our social media pages on Facebook, Instagram, and in TikTok by going to the link you see at the bottom of your screen. Or you can just go to linktr.ee/prettypettythepodcast. If you're a brand looking for partnership and collaboration, please send me an email at prettypettythepodcast@gmail.com. And with that, lagi nating tatandaan to always stay pretty at huwag maging petty. Bye-bye!